Nay, Tay, bakit kayo nandito? Gulat na sabi ni Stephanie nang makita ang magulang sa labas ng boarding house niya. Natatarantang binuksan niya ang pinto at palingalinga sa paligid. Nang masiguradong walang taong nagmamasid, ay dali-dali niyang itinulak papasok ang mga magulang sa loob ng bahay na inuupahan niya. Takot na takot siyang may makakita sa kanila. Steph, kamusta ka na anak? Ang ganda na ng dalaga ko pero anak, bakit naman ganyan ang suot mo? Baka malamigan ka niyan. Inosenteng tanong ni Aling Martina sa kanyang anak na nakasuot ng crop top na pinaresan pa ng maiksing short. Sa kitang-kita ang legs mo anak, sabat naman ni Mang Diosdado na tatay niya. Nay, Tay, galing kasi kayo sa bundok, kaya hindi kayo sanay sa makabagong estilo ng damit. Uso ang ganitong estilo ngayon sa mga kabataan, kaya hayaan niyo na po ako. Nakangiting wika niya sabay yakap sa kanyang inay. Kahit papaano, ay masaya siyang nakita ang mga magulang, lalo na ang nanay niyang si Aling Martina. Namimiss ko kayo, Nay at Tay. Pero sa susunod ha, huwag kayong pumunta rito. Ako na ang uuwi sa atin. Paglalambing na lamang niya sa kanyang mga magulang. Bakit naman ganun anak? Tanong ni Aling Martina na nagtataka kung bakit ayaw niyang dalawin nila. Nay, Tay, ayokong mabala kayo sa trabaho niyo sa bukid. Saka, gusto ko kayong makasama ng matagal. Tingnan niyo nga ang liit ng espasyo sa kwarto ko rito sa syudad. Saka ang init-init ng klima dito. Hindi kayo makakatulog ng maayos dito. Pasakaling wika ni Stephanie. Pero ang totoo ay hindi lang basta kwarto ang inuupahan niya, kung hindi ang buong bahay. Nirentahan niya ang buong bahay na ito, pero nagsisinungaling siya sa kanyang mga magulang at sinabing ang isang maliit na kwarto lamang ang nirentahan niya para umalis na ang mga ito. Darating rin kasi si Fred mga alas 5 ng hapon. Ang kanyang kasintahan na kasama niya doon sa bahay. Saka maiiya siyang makita ng mga kaibigan ng mga magulang sa ayos at kasuotan nila. Bukod sa mga pangbundok na mga kasuotan ng mga ito, ay napakahirap tignan ng mga magulang niya. Ang alam kasi ng mga kaklase at mga kaibigan niya ay anak siya ng mayamang taga-probinsya. Walang alam ang mga ito na isang magbubukid ang mga magulang ni Stephanie. Sa isang prestiyosong paaralan sa syudad nakapag-aral si Stephanie. Masyadong sikat ang paaralan nila na kinabibilangan ng mga mag-aaral na anak ng mga mayayaman. Nakapasok si Stephanie sa paaralang ito sa tulong ng mabait na mayor ng lugar nila na ginawang scholar si Stephanie dahil sa katalinuhan nito. Bayad na ang buong school year na tuition fee ni Stephanie at ang kailangan na lamang tustusan ng mga magulang niya ay ang allowance niya para sa pagkain, projects at pati na rin ang boarding house. Ito ang pinakaunang pagkakataon na dumalaw sa kanya ang kanyang mga magulang sa loob ng 3 taon niya sa kolehiyo. Malapit na siyang magtapos sa kursong accountancy. Kaya't nagtataka siya kung bakit dumalaw ang mga ito sa kanya. Nag-aalala lamang ako sa iyo anak, kaya hindi ko mapigilang puntahan ka rito. Sinabi ko na nga ba sa iyo Tinay, na walang nangyayaring masama sa anak natin. Malayo sa katotohanan ang panaginip mo. Niyakap niya ang ina ng mahigpit para alisin ang pag-aalinlangan nito sa kanya. Nay, wala pong masamang nangyari sa akin at nag-iingat po ako. Nay, para sa atin po ang pagsisikap pong makapagtapos ng pag-aaral. Napangiti na lamang si Stephanie na pinahid ang luha ng kanyang inang si Martina na nagsisimula ng mangilid ang luha. Masama ang pangitain at panaginip na nakikita niya sa kanyang anak. Kahit ngayon kaharap niya na ito, ay nakikita niyang may madilim na pangyayari sa buhay nito ang darating. Bilang ina, ay nag-aalala si Martina. Hindi niya alam kung anong bukas ang naghihintay sa nag-iisang anak nila ni Diosdado. Pero ipinagdarasal niya ito. Anak, magdasal ka sa Diyos ha. Tandaan mo palagi na kahit anong mangyari at kahit anong masamang pangyayari ang dumating sa buhay mo, narito kami lagi ng tatay mo. Gustong umiyak ni Stephanie sa narinig na sinabi ng kanyang ina. Ngunit pinigil niya ang mga luha para hindi mag-alala ang kanyang nanay. Tandaan mo anak, na lagi kaming maghihintay sa pag-uwi mo. Narito lagi ang bisig ni nanay para maghintay sa iyo at tanggapin kay Steph. Natigilan si Stephanie sa sinabi ng ina niya at sandaling lumayo sa yakap nito. Nay, bakit ba ganyan kang magsalita? Gusto niya na tuloy magtampo sa kanyang ina dahil sa mga pinagsasasabi nito.
na para bang may isang malaking problema ang naghihintay sa kanya. Hinaplas naman ng nanay niya ang mahaba at malambot na buhok ni Stephanie. Sinasabi ko lang sa iyo, anak, dahil yun ang totoo. Malungkot ng ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang ina. Inay, alam kong mahal na mahal niyo ako. Tatandaan ko po ang lahat ng mga sinasabi niyo, Nay. Malalim na napabuntong hininga si Stephanie nang makitang paalis na ang mga magulang. Inihatid niya ang mga ito sa bus terminal. Hindi siya umalis hanggang sa hindi nakakaalis ang bus na sinasakyan ng mga ito. Nanghihinang napaupo sa upuan si Stephanie habang nakatanaw sa papalayong bus na sinasakyan ng mga magulang. Sa totoo lang, miss na miss niya na ang mga ito. Ilang buwan na siyang hindi nakakauwi sa bukirin nila. Gusto niya pa sanang manatili ang mga magulang sa boarding house kahit isang gabi lamang, ngunit uuwi si Fred. Si Fred ay ang kasintahan niya na sima ng puso. Magtatapos na ito sa taong ito, at dahil sa masyado na silang close, ay tumira na rin ito sa boarding house ni Stephanie. Mabuti na lamang kanina at mabilis na naitago niya ang mga gamit ni Fred nang malamang darating ang mga magulang niya. Laylay ang balikat ni Stephanie na umuwi sa boarding house niya. Gusto niyang umiyak dahil nakukonsensya siya sa ginawang pagsisinungaling niya sa kanyang mga magulang. Papalayo na ang bus ng sinasakyan nila nang mapansin ni Mang Diosdado ang pananamlay ni Aling Martina. Panay ang buntong hininga nito na nakatingin sa malayo. Tinay, bakit ganyan ang itsura mo? Saka pa lamang nakita ni Mang Diosdado ang pamumula ng mga mata nito. Umiiyak pala ang asawa niya na nakatanaw sa malayo. May problema si Stephanie, Dadong. Ina ako at nararamdaman ko ang bigat na dinadala niyang pasanin. Hindi ako nagkamali sa mga pangitain ko. Pinahid niya ang luha sa mga mata. Nararamdaman na lamang ng ginang na pinisil ng asawa ang mga kamay. Sabay akay sa kanya para sumandal sa balikat nito. Kung ano man ang problema ni Stephanie, ay alam kong kakayanin niyo ng anak natin, Tinay. Malalampasan niya ni Stephanie. Magtiwala ka sa anak mo. Mahinahong wika ni Mang Diosdado. Ipagdasal natin si Stephanie, Dadong. Umayon naman ang asawa sa sinabi ni Aling Tinay at payapang nanalangin ng mag-asawa sa loob ng bus para sa kanilang anak na si Stephanie. Walang ina ang hindi mag-aalala sa anak, lalo na kung ang mga panaginip mo at pati na rin mga pangitain ay patungkol sa iyong anak. Ilang ulit nang nakikita ni Aling Martina si Stephanie na umiiyak habang nakaharap sa bangin. Nakaupo ito sa isang sakong may abo sa paligid. Panaginip man yun. Pero sa isang ina na kagaya ni Aling Martina, ay isa yung babala na may darating na dilubyo sa buhay ng anak na si Stephanie. Step, bakit ang daming gulay at prutas? Takang tanong ni Fred nang makauwi na galing sa paaralan. Nakita niya na maraming preskong gulay at prutas ang nakahain sa mesa noong dumating siya. Dala ni na Mom and Dad galing sa probinsya. May kung anong kumudlit sa puso ni Stephanie sa pagtawag niya sa kanyang inay at itay na Mom and Dad. Oo na, sinungaling na siya kung tawagin. Pero yun ang inaakala ni Fred na mayaman siya. Matagal-tagal na rin sila ni Fred at ang buong inaakala nito ay anak siya ng mayaman. Minsan kasi siyang inihatid ng driver ni Mayor sa school. Sakay siya ng magarang kotse na yon. Kaya ang buong akala ni Fred ay mayaman talaga siya. Ganon rin ang ilang mga kaklase at mga kaibigan niya. Mahirap sa kanya ang magkunwaring mayaman. Minsan pa nga ay nililibre niya ng snack ang mga kaibigan niya sa isang mamahaling restaurant. Ang perang ginagamit niya para sa pagpapanggap na mayaman ay mula sa pinaghirapan ng kanyang mga magulang sa pagsasaka. Ang buong akala nila ay napakayaman talaga ni Stephanie. Sana ay hinintay man lamang nila ako para makilala ko sila. Umiinom ng tubig si Fred. May kailangan pa kasi silang puntahan. Dadaan pa yun sila sa isang meeting bago umuwi. Kaya hindi ka na nila hinintay. Ngumiti na lamang si Fred at hinalikan sa noo si Stephanie. Matagal niya nang gusto si Fred. Matagal na rin siyang nagpapasikat dito. Sa wakas ngayon ay napapansin na siya ni Fred. Naging sila na nga, kaya hindi siya tumanggi noong sinabi ni Fred na ninais na nitong magsama sila. Malaki-laki rin naman ang boarding house niya. Niloloko lang niya kanina ang kanyang mga magulang at sinabing umuupa lamang siya ng maliit na kwarto para umuwi ang mga ito. Pero ang totoo noon, na ang bahay na ito ay buong inupahan ni Stephanie para lamang makasama si Fred. Malapit nang magtapos si Fred at problema niya ngayon
kung sino ang ipapakilala niyang mga magulang sa magulang ni Fred. Mayaman kasi ang pamilya nito. Kapag malaman ng mga ito ang status niya sa buhay, ay baka hindi siya matanggap ng mga ito. Idagdag pang, hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral. Ayaw niya na ring manloko ng pera sa mga magulang para ipangalandakan sa mga magulang ni Fred. Ayaw niya nang maulit na manloko sa mga magulang niya. Hiyang-hiya na si Stefan na kinamang Tostado at Aling Martina na mga magulang niya. Kinakain na siya ng kanyang konsensya. Hindi naman sana siya ganito dati, pero nagbago ang lahat noong nakapag-aral siya sa prestiyosong paaralang ito. Ayaw niyang malaman ng lahat na nakapag-aral lamang siya sa paaralang ito nang dahil sa scholarship ng putihing mayor. Hindi niya naman gustong masaktan ng mga magulang, pero hindi niya rin kayang mawala si Fred sa buhay niya. Kung kasalanan niya man na maging tanga sa pag-ibig at pagmamahal sa isang kagaya ni Fred na may kaya sa buhay, ay okay lang na tawagin siyang tanga. Ngayon pa lamang siya nakaramdam ng pag-ibig at gagawin ni Stephanie ang lahat para sa pagmamahal na ito, kahit alam niyang mali. Kung ano man ang naghihintay na kaparusahan sa pagkakamaling ito, ay nakahanda siyang tanggapin. Alam niyang mali ang ginagawa niya, pero tao lamang siya, at kahinaan niya ay ang pagmamahal dito kay Fred. Kung minsan ay sumasaya siya, kasi sa buhay mas masayang gawin ang alam mong mali na. Yun ang nangyayari kay Stephanie. Halos hindi niya rin maiisip na aabot siya sa ganitong pagkakamali, na ipagpapalit niya ang mga magulang para sa kaligayahan na kasama si Fred. Sa mga sumunod na araw, ay hindi may paliwanag ni Stephanie ang nangyayari. Napapansin niyang madalas na siyang nahihilo sa tuwing pagising niya sa umaga. Napatitig na lamang siya sa screen ng cellphone niya at hindi maalis sa mga mata sa numero ng pera na nasa telepono niya. Pinadalhan na naman siya ng mga magulang niya ng pera para sa allowance niya sa school. Ilang araw na siyang hindi pumapasok sa paaralan dahil sa nararamdamang pagkahilo sa umaga. Teka Steph, may sakit ka ba? Puna ng may-ari ng bahay matapos niyang abutan ng buwan ng bayan. Wala naman po tita, medyo masakit lang po ang ulo ko. Pagsisinungaling niya sa babaeng kaharap. Steph, namumutla ka. Magpatingin ka kaya sa doktor. Mukhang buntis ka ata eh. Natigilan si Stephanie sa sinabi ng babaeng kaharap. Buntis? Buntis ako? No, hindi maaari. Aniya sa sarili na nagmamadaling pumasok ng bahay matapos magpaalam sa babaeng kausap niya. Napatitig siya sa refleksyon niya sa salamin. Namumutla nga siya at nangangayayat. 2 buwan na pala siyang hindi dinadalaw ng regla. Nawala lamang ito sa isip niya dahil sa sobrang saya niya sa araw-araw. Napakalakas ng kabog ng puso ni Stephanie sa isiping buntis siya. Hindi pwede yun dahil masisira ang buhay at pag-aaral niya. Natatakot rin siyang sabihin kay Fred ang patungkol sa bagay nito. Kinakatakot niyang baka iwanan siya ni Fred. Mas natatakot rin siyang malaman ng mga magulang ni Fred ang patungkol sa status ng pamumuhay niya at baka hindi siya tanggapin ng mga ito. Mas lalong nag-aalinlangan si Stephanie kay Fred nang may sinabi sa kanya ang isang kaibigan na si Archie. Isa itong bakla na nag-aaral rin sa paaralan nila. Naging kaibigan niya ito matapos niyang pahiramin ng perang pambayad ng exam sa paaralan. Steph, maniwala ka sa akin. Matagal ka nang niloloko ni Fred. May babae na gusto ang mga magulang ni Fred. Hindi naniniwala si Stephanie sa sinasabi ng bakla na kaharap niya dahil may mas tiwala siya kay Fred. Matagal na sila ni Fred, kaya hindi siya maniniwalang lolokohin siya nito. Archie, sinisiraan mo ba si Fred sa akin, ha? Hindi naman sa sinisiraan ko sa si Fred, Stephanie. Gusto ko lang naman na malaman mo ang totoo. Balita na sa lugar namin ang tungkol sa engagement nila at naawa ako sa'yo. Pwede ba, Archie? Tigilan mo nga ako at kung wala ka namang masasabing mabuti pa tungkol kay Fred, ay wag mo na akong kausapin. Iniwanan ni Stephanie ang bakla na nagpupupuyos ang damdamin. Mas naniniwala pa rin siya kay Fred. Alam niyang mahal siya nito, kaya't mas paniniwalaan niya si Fred kesa sa baklang hindi naman niya gaanong close. Sa paglipas ng ilang araw, ay hindi na may tatago pa ni Stephanie ang pagbubuntis niya. Nagsusuka na siya at nalaman na ito ni Fred matapos makita ang positive na result ng PT niya. Steph, magiging ama na ako. Huwag kang mag-alala. Harapin natin ang lahat ng ito ng magkasama. Mahal na mahal kita, Stephanie. Tapusin mo muna ang taong ito, ha?
Malapit na rin naman na ang Marso. Hindi pa mahalata ang tiyan mo. Pagkatapos, ano ang gagawin natin, Fred? Natatakot ako. Naramdaman na lamang ni Stephanie ang paggagap ni Fred sa mga kamay niya. After my graduation, ay harap ako sa mga magulang mo. Papanagutan kita, Stephanie. Papakasalan kita bago ako sumampa ng barko. Nakaset na kasi ang plano sa buhay ni Fred. Sasampa siya sa barko matapos ang pag-aaral nito. Salamat Fred. Maigpit na niyakap siya ng binata at maingat na hinalikan. Pero sa puso ni Stephanie ay naroon pa rin ang malaking takot. Paano niya ba ipapakilala ang mga magulang niya sa mga magulang ni Fred? Minsan niya nang nakasalamuha ang ina nito na halatang mata pobre. Kaya mas lalong natatakot si Stephanie sa maaaring mangyari sa kanila ni Fred. Mabilis na lumipas ang mga araw. 4 na buwan na siyang buntis. Napapansin niyang nagsisimula ng mag-iba ang pakikitungo ni Fred sa kanya. Nalalapit na rin ang graduation nito. Minsan na lamang itong umuwi sa bahay na tinitirhan nila. Kung uuwi naman ito, ay lasing at maghahating gabi na. Nagsisimula ng matakot si Stephanie. Fred, lasing ka na naman. Tanong niya sa kasintahan. Isang araw na umuwi itong lasing. Nagkaya yan eh. Pwede ba? Tumabi ka nga dyan. Ang init-init. Saka inaantok na ako, no? Napabango na lamang si Stephanie sa kama. Ganito kasi si Fred kapag lasing. Ayaw nito ng may katabi. Nakita niyang umilaw ang cellphone nito. Sa unang pagkakataon ay naiwan nito ang cellphone sa mesa. Sanay na siguro ng kalasingan nito. Ayaw kasi ni Fred na pinapakialaman niya ang cellphone niya. Ngunit isang mensahe ang nagpatalas ng kuryosidad ni Stephanie para buksan ang telepono ni Fred. Ganoon na lamang ang pagtigil ng mundo ni Stephanie nang mabasa ang isang mensahe ng babae na namimiss na nito si Fred. Kaya binuksan na ni Stephanie ang messenger ng kasintahan. At doon niya nalaman ang lahat. May iba itong kasintahan maliban sa kanya. Ang malala pa ay buntis rin ito na kagaya niya. Parang pinagsakluban ng langit si Stephanie sa natuklasan. Ito na ba ang karma niya sa ginawang pagkakamali? Ito na ba ang karma niya sa mga magulang niyang nagpapakahirap para lamang mapag-aaral siya? Halos madurog ang puso ni Stephanie habang binabasa ang mga mensahe nila sa babae. Halatang mahal ito ni Fred dahil hindi ganoon sa kanya si Fred. Ano na lang ba ang gagawin niya ngayon sa buhay niya? Magdamag na umiiyak si Stephanie ng gabing iyon. Hindi man lamang siya dinalaw ng antok sa kakaiyak. Sa sakit ay parang hinihiwa ang puso ni Stephanie. Pero kailangan niyang magpakatatag para sa sarili niya. Steph, hindi ka pa bababangon dyan? Gutom na ako eh. Reklamo ni Fred dahil nagising ito ng 8:00 nang walang pagkain. Masama ang pakiramdam ni Stephanie. Ito na siguro ang resulta dahil sa kakaiyak niya kagabi. Pumili ka na lamang ng ulam sa labas. Masama ang pakiramdam ko. Tugon niyang nagtatalakbong pa rin ng kumot. Masakit ang katawan niya ngayon. Ang dami mo namang arte. Pasalamat ka pa nga na umuwi pa ako rito eh. Bakit? Saan ka pa pupunta ha? Hindi napigilan ni Stephanie na lumakas ang boses sa inis sa kasintahan niya. Nagtitimpi lamang siya dahil mahal niya si Fred. Ayaw niyang mawala ito sa kanyang buhay. Panghahawakan niya ang lahat ng pwedeng kapitan para wag lamang silang maghiwalay. Mahal na mahal niya ito at nagawa niya ng panghawakan ng isang maling bagay para lamang sa pagmamahal niya kay Fred. Hindi ito sumagot sa kanya sa halip ay nagbihis ng damit. Fred, mahal kita. Huwag mo akong iwan. Napaiyak na siya ng tuluyan habang yumayakap mula sa likuran ni Fred. Dinig niya ang mabibigat na paghinga ni Fred habang nakakapit siya sa likuran nito. Steph, makinig ka. May babae nang gusto sina Mami at Daddy para sa akin. Kaya't mas mabuti sigurong tapusin na natin ang relasyon natin. Ayaw ni Mami sa'yo. Alam na ni Mami na nagsisinungaling ka sa amin. Malamig na wika ni Fred sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Anong nagsisinungaling? Kinakabang tanong ni Stephanie. Steph, hindi tanga ang mga magulang ko. Noong sinabi ko sa kanila ang patungkol sa pagbubuntis mo, ay pina-background check kanila. Parang gumuho ang mundo ni Stephanie sa narinig. Hindi niya naman balak na itago ang lahat sa kanila. Naghahanap lang siya ng timing na sabihin kay Fred ang totoo. Alam na ni Mami na hindi ka anak ni Mayor. Alam na ni Mami na anak ka lamang ng nagbubukid at scholar ka lamang ni Mayor. Kaya wag mo nang ipagpilitan pa ang sarili mo sa akin. Kung ayaw mong mapahiya. Malamig na wika ni Fred. Paano na ang anak natin ha?
Paano itong ipinagpupuntis ko? Gumuho na ang lahat ng pag-asa ni Stephanie sa ginawa ni Fred sa kanya. Kasalanan niya naman ang lahat ng ito, kaya inihanda niya na ang kanyang sarili para sa lahat ng ito. Sa ngayon, ang kahihiyan na lamang ang kinakatakutan niyang harapin na maaaring mabulgar sa buong campus nila. Ang kasinungalingan niya at ang pagkukunwaring mayaman sa harap ng lahat. Unfair kasi ang mundo para sa mga mahirap na kagaya niya. Ipalaglag mo na lamang yan dahil makikipaghiwalay na ako sa'yo. May hinahong wika ni Fred. Parang lumutang si Stephanie sa kinatatayuan niya sa narinig. Umiikot pa ang buong kapaligiran niya sa nangyari at sandaling nagdilim ang buong paligid niya. Nagising na lamang si Stephanie na nasa ospital na siya. Dinala siya ng may-ari ng bahay na inuupahan niya sa ospital nang makitang nakahandusay siya. Nawalan kasi siya ng malay nang dahil sa kakulangan ng pulang dugo. Idagdag pa na buntis siya at kulang sa bitamina ang ipinagbubuntis niya. Kulang siya sa iron sapagkat nakalimutan niyang magpa-check up. Hindi niya alam ang kanyang gagawin sa ngayon, pero kailangan niya pa rin magpakatatag. Kailangan niyang harapin ang lahat ng ito at kailangan niyang itama ang pagkakamali niya. Konti na lamang at makapagtatapos na siya sa pag-aaral. Kaya kahit nabuntis siya, ay tatapusin niya pa rin ang pag-aaral niya, kahit pa lumobo pa ang tiyan niya. Harapin niya ang lahat ng kahihiyan dahil ito ang tamang kabayaran sa maling ginawa niya. Minsan kasi ang isang pagkakamali ay isang kaligayahan. Kahit na isang kamalian niyon, ay kaligayahan naman sa isang pusong nagmamahal. Kaya ito ang kaparusahan na naghihintay sa kanya, lalo na sa ginawa niya sa mga magulang niya. Pinapadalhan pa rin naman siya ng pera ng mga magulang niya at ipinagpapatuloy niya pa rin ang kanyang pag-aaral. Nang graduation na ni Fred, ay hindi na niya pinigilan pa ang kanyang sarili na puntahan ito. Lumayo ka sa anak kong babae ka. Ang kapal na mukha mong magkunwaring mayaman at anak ni Mayor para lamang makalapit kay Fred. Himutok ng ina ni Fred nang makita si Stephanie. Ma'am, I'm sorry. Lumayo ka sa anak ko. Walang iya kang babae ka. Niloloko mo lang ang anak ko. Napayuko na lamang si Stephanie nang pinagtitinginan sila ng mga estudyanteng naroon. Nagsimulang mag-init ang mga sulok ng mga mata niya. Alam niyang darating ang oras na ito. Nasasaktan pa rin siya at nakakahiya ang mga tingin ng mga ipinupukol sa kanya ng mga naroon. Tila ito nandidiri nang matapos ibunyag ng ina ni Fred ang patungkol sa pagiging anak mahirap niya. Hindi ako makakapayag na isang gold digger na gustong umakyat ng status na kagaya mo ang magiging asawa ni Fred. Nakakadiri ka na hindi ka nga naawa sa mga magulang mo. Isa kang walang kwentang anak. Bulyaw pa nito. Ma'am, tama na yan please. Nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Hinila na ni Fred ang kanyang ina papalayo kay Stephanie. Iniwan siya ng mga ito na napuno ng puna at kantsaw ng mga estudyanteng naroon. Hindi niya na lamang namalayan kung ilang minuto siyang nakatayo roon na tila wala sa sarili. Hindi niya inaasahan na ganito pala kasakit ang resulta sa lahat ng kasinungalingan niya. Hindi niya inaasahang mapapahiya siya ng ganito. Nang maya-maya ay may humila sa kanya papalayo sa maraming tao. Ito ay si Archie. Ipinagpatuloy ni Stephanie ang buhay sa kabila ng lahat. Tiniis niya ang lahat ng pangungutya ng mga kaklase sa kanya at kinapala na lamang ang mukha. Ito ang napala niya sa pagiging sinungaling at paghahangad ng mga bagay na higit sa meron siya sa buhay. Sa nalalapit na bakasyon ay maghahanap siya ng ekstrang pagkakakitaan niya. Hindi pa siya nakahandang harapin ng mga magulang niya. Pero araw-araw pa rin naman siyang kinukumusta ng mga ito. Walang araw na hindi sila nag-uusap ng kanyang ina at pati na rin ng kanyang ama. Hindi nga lang alam ni Stephanie kung paanong sasabihin sa mga ito ang patungkol sa pagbubuntis niya. Nakahanap siya ng trabaho bilang teller ng isang maliit na pawn shop nang dumating ang summer vacation. Nagpapasalamat na lamang siya at tinanggap siya roon kahit buntis siya. Lumipas pa ang ilang buwan at pasukan na naman. Nagpapa-enroll pa rin si Stephanie kahit halatang malaki na ang tiyan niya. 6 na buwan na ang ipinagbubuntis ni Stephanie. Tiniis niya na lamang ang pangungutya sa kanya at hindi niya na lamang iyon pinapansin. Ang mahalaga ay tinatanggap pa rin siya ng mga guro sa paaralan. Ang mga ito ang nagbibigay sa kanya ng magandang payo na kahit buntis ay dapat na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Mabilis na lumipas ang mga buwan at lumalaki na talaga ang tiyan ni Stephanie. Manganganak na siya sa susunod na buwan. Steph, Pagtawag sa kanya ni Archie. Isang bakla si Archie na nag-aaral ng business management sa paaralan nila. Isa rin itong scholar at kagaya niya
ay nagmula rin ito sa mahirap na pamilya. Pero hindi ito nagkukunwaring mayaman na kagaya niya. Tutulungan kita. Alam kong mabigat yung dinadala mo. Kinuha ni Archie ang ilang dala niyang mga groceries. Lumipat na rin siya ng tirahan para siya ay makatipid. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na boarding house. Dati kasi tinutulungan niya si Archie, lalo na sa pinansyal, noong nagkukunwari pa siyang anak ng mayaman, na mayor ng kanilang bayan. Salamat, Archie. Halay, Step. Kumagalaw yung baby mo, oh. Tili ng bakla na ikinatawa niya. Siyempre gagalaw talaga ang bata sa tiyan niya, dahil 8 buwan niya na itong ipinagbubuntis. Dito nakilala ni Stephanie ang mga taong mabait at totoong kaibigan. Wala roon sa mga taong inaakala niya noon na makakasalamuha at magiging kaibigan niya kung hindi nasa mga taong kagaya rin niya. Nagiging mga kaibigan niya lamang ang mga ito noon dahil inaakala ng mga ito na mayaman siya, na kagaya rin nila. Noong nalaman ng mga ito ang totoong status ni Stephanie sa buhay, ay isa-isang nawawala na ang mga ito sa buhay niya. Wala ka bang balak na umuwi sa bukid? Nag-aalala na ako sa'yo. Sa susunod na buwan ay manganganak ka na. Kaya mas mabuti sigurong malaman na ng mga magulang mo ang patungkol sa sitwasyon mo. Wika ni Archie, habang tinutulungan siya sa paglalagay ng mga groceries niya sa lagayan. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho ngayon, ngunit tuwing gabi nga lang. May pasok siya kapag umaga, at sa gabi nagtatrabaho sa isang 24 oras na tindahan si Stephanie para pandagdag ng pera sa kakailanganin niya sa panganak. Natatakot ako, Archie. Natatakot akong harapin si nanay at tatay. Malungkot na saad ni Stephanie sa kaibigang bakla. Mas makakabuti sigurong harapin mo na sila sa ngayon, nang maaga pa, Step. Napatitig si Archie sa kaibigan at naaawa na siya rito. Iniisip niya kung papaano na lamang kapag manganak na ito. Mag-isa lamang ito si tinitirhan. Napakatapang nitong hinarap na mag-isa ang pagbubuntis. Pati na rin ang lahat ng problema. Ang walang yang kasintahan nitong si Fred ay hindi na nagpakita noong nakapagtapos na sa pag-aaral. Nakita ni Archie ang lahat ng paghihirap ni Stephanie. Naiintindihan niya ang kanyang kaibigan. Alam niya na nagkamali ito ng desisyon na pinili. Ganoon naman talaga ang tao. Minsan mas nasisiyahan sa ginagawang kamalian. Kung saan ang pagkakamali ay doon naman sumasaya ang puso nito. Sa Biyernes, uwi ako sa bukid, Archie. Tama ka. Ito na siguro ang tamang oras. Naharapin ko na si nanay at tatay. Malungkot na wika nito na naglabas ng gulay para lutuin sa hapunan. Yan ang tama, Step. Sasamahan kita sa Biyernes. Hindi ka pwedeng bumiyahe na mag-isa dahil dyan sa kalagayan mo. Baka mapaanak ka pa ng wala sa oras. Gustong maiyak ni Stephanie sa kabutihan ni Archie sa kanya. Hindi niya inaasahang magiging loyal na kaibigan sa kanya ito. Kahit na nalaman na nito ang tunay na katauhan niya, ay hindi pa rin siya nito iniwan. Nanatili ito sa tabi niya bilang matalik na kaibigan. Sapat na yun kay Stephanie para magkaroon ng lakas ng loob. Sana nga lang ay mapatawad siya ng kanyang mga magulang. Biyernes ng tanghali ay bumiyahe si Stephanie. At kagaya ng sinabi ng kaibigan niyang bakla, ay sinamahan nga talaga siya nito papunta sa lugar nila sa bukid. Napakalakas ng kabog ng puso ni Stephanie habang papalapit na siya sa bayan nila. Huwag kang mag-alala, Step. Mabait ang mga magulang mo kahit mapapatawad ka nila. Pagpapalakas ni Archie sa kanya. Sana nga, Archie. Sana nga. Naalala niya pa ang huling pagpunta ng mga magulang niya sa boarding house nila. Puno ng pag-aalala ang mga ito para sa kanya na binaliwala niya lamang. Nagsinungaling pa siya at natakot siyang makita ng mga kakilala niya ang kanyang mga magulang. Noong mga araw na iyon, ay masyado siyang nahihibang sa pagmamahal niya para kay Fred. Huli na noong nalaman niya na lang na hindi pala talaga siya kayang mahalin at ipaglaban nitong si Fred. Kagaya rin ito ng mga magulang niya na isang mata pobre. Sa ngayon ay baon pa rin ni Stephanie ang kabiguan sa pag-ibig. Balang araw ay maghihilom rin ang sakit ng unang pag-ibig niyang sobrang mapanakit. Ang bahay nila Stephanie ay nasa tuktok ng isang talampas sa bayan nila. Halos kalahating oras rin ang lalakarin nila. Mabuti na lamang at hapon na, kaya hindi na mainit sa daan. Medyo malamig na nga ang simoy ng hangin. Naamoy na ni Stephanie ang masarap na amoy ng tahanan nila. Nang mainit na pagmamahal na humubog sa pagkatao niya. Ang pagmamahal ng mga magulang niyang kanyang sinayang. Parang maiiyak si Stephanie sa tuwing naiisip pa lamang niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang inay Martina at ang kanyang itay Diosdado. Napakalakas ng kabog ng puso ni Stephanie
nang makita niya ang inay na nakatayo sa labas ng bahay nila. Inaaninag pa sila nito habang papalapit na sila sa payak na pamamahay nila. Stephanie? Pagtawag nito na tila hindi sigurado sa nakikita. Inay? Napatakbo si Stephanie papalapit sa kanyang ina na umiiyak. Pagdating niya mismo sa harap ng kanyang ina, ay lumuhod siya para humingi ng kapatawaran sa nagawang kasalanan sa mga magulang niya. Lumabas naman ang ama nito mula sa loob ng pamamahay nila. Nakaagad na inalalayan si Stephanie patayo. Itay? Anak, namimiss ka na namin ng inay mo. Hinihintay ka naming umuwi. Masayang saad ng ama nito. Habang ang inang si Aling Martina ay masayang umiiyak at nakayakap lamang kay Stephanie. Nay? Tay? Buntis po ako. Isang matamis na ngiti lamang ang isinukli ng kanyang ina at tinaplos ang mahaba niyang buhok. Alam ko anak. Alam namin ng tatay mo. Nay, hindi kayo galit sa akin ni tatay? Hindi niyo ako papagalitan? Hindi niyo ako itatakwil? Takot na wika ni Stephanie. Kahit ilang ulit ka pang magkasala anak, ikaw pa rin ang nag-iisang Stephanie ng buhay namin. Ikaw pa rin ang aming anak at hindi ka namin itatakwil. Di ba sinabi ko sa'yo na kahit anong mangyari ay narito kami ng tatay mo na laging bukas ang bisig para tanggapin ka? Napahagulgol si Stephanie sa narinig mula sa kanyang ina. Ilang ulit ka mang magkasala anak, narito pa rin kami anak para tulungan ka. Naitama mula sa pagkakamali mo. Narito pa rin kaming mga magulang mo na naghihintay sa pag-uwi mo. Lumuluhang wika ni Mang Diosdado na pinupog ng halik ang noo ng kanyang anak. Pero nay, tay, binigo ko po kayo sa pag-aaral ko. Nabuntis po ako at hindi ako pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa akin. Umiiyak na wika ni Stephanie. Anak, magiging leksyon mo sa buhay yan. Tanggapin mo kung ano ang meron tayo. Huwag kang maghangad ng mga bagay na mas mataas sa kung ano mang meron tayo. Kung sakali mang magmahal ka, ay siguraduhin mong tanggap ka ng iyong mamahalin kahit ano pang katayo ang meron ka sa buhay. Malungkot na wika ni Aling Martina na binalingan si Archie na kanina pa naiiyak rin at pinatuloy. Huwag mong ipagpipilitan ng sarili mo anak. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin ng katayuan ng buhay. Ang tunay na pag-ibig ay tapat at dalisay. Nakahanda kang tanggapin kahit ikaw pa ang pinakamahirap na tao sa buong daigdig. Inakala ni Stephanie ay walang alam ang mga magulang niya sa mga nangyayari sa buhay niya. Pero lingid sa kaalaman niya, ay matagal nang nalaman ng mga ito ang nangyari sa kanya. Tiniis siya ng mga ito at hinihintay ang mga araw na makikita niya ang pagkakamali niya. Hinayaan siya ng mga ito na magkamali sa buhay para matuto siya sa buhay, para matutunan niya ang mga bagay na harapin niya sa maling daan na tinahak. Kilala pala ng mga ito si Archie. Si Archie ang tumulong sa kanila noong niloko sila ng isang driver ng taxi pagpunta nila ng syudad. Tinulungan sila ni Archie nang makita nitong niloloko sila ng driver sa pamasahe ng taxi. Si Archie ang naging tulay para malaman nila ang lahat ng nangyayari kay Stephanie. Isang semester na lamang at magtatapos na si Stephanie. Subalit napatigil siya sa pag-aaral dahil sa kanyang panganganak. Hindi siya pinabayaan ng kanyang mga magulang. Sa kanyang pagkakasala ay naging mapangunawa ang mga ito. Kaya balak ni Stephanie na suklian ang lahat ng kabutihan ng mga magulang niya. Sa minsang pagkakamali ni Stephanie ay mas natuto siya sa buhay at ito ang bumago sa pananaw niya sa buhay. Nakikita niyang hindi mahalaga ang katayuan sa buhay. Ang mas mahalaga ay ang iyong pagkatao. Mas mahalaga ang pagiging mabuting tao kaysa sa kayamanan. Mas nakakahigit ang busilak na puso kaysa sa salapi at katayuan ng pamumuhay. Lumipas ang isang taon at ipinagpatuloy nga ni Stephanie ang naudlot na pag-aaral. Isang semester na lang at makapagtatapos na siya sa pag-aaral. Dumating ang araw ng pagtatapos niya at hindi niya inaasahang makikita roon ang ina ni Fred. Nakiusap ito sa mga magulang niya at sa kanya na makilala ang kanyang apo. Noong una ay naging matigas si Stephanie at inilayo ang kanyang anak. Hindi siya makakapayag na makilala ng mga ito ang kanyang anak. Matapos ang ginawa ng mga ito na pamamahiya sa kanya noon, pinandidirihan siya ng mga ito nang dahil sa kahirapan niya. Kaya hindi niya ipapakilala sa mga ito ang anak nila ni Fred. Sa paglipas ng panahon, ay muling nag-cross ang landas nila ni Stephanie at Fred. Kakababa pa lamang noon ni Fred sa barko
Nang magkasalubong sila ni Stephanie sa mall, magkasama sila noon ni Archie na pauwi na galing sa trabaho. Stephanie, maaari ba tayong mag-usap? Napatitig si Stephanie kay Archie. Tinangwa naman siya ng kaibigan. Sige, hintayin na lamang kita sa labas. Kaagad na umalis na ito para bigyan sila ng oras ni Fred na mag-usap. Anong pag-uusapan natin? Malamig na tanong ni Stephanie kay Fred. Wala na roon ang dating nadarama niya sa lalaki. Hindi na nagwawala ang puso niya habang kaharap ito. Steph, I'm sorry. Patawarin mo ako sa nagawa kong pagkakamali. Hindi ko pala anak ang ipinagbubuntis ni Laika. Kaya nakipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi na tuloy ang kasal namin. Oh, pagkatapos? Sadyang ipahalata ni Stephanie na hindi na siya interesado pang malaman ang kwento ng buhay nito at sa babaeng ipinagpalit nito sa kanya. Steph, mahari mo ba akong bigyan pa ulit ng isa pang pagkakataon? Nagpapatawa ka ba, Fred? Tapos na tayo at wala nang pagkakataon pa akong maaaring ibigay sa'yo. Noong araw na iniwan mo ako, ay tapos na tayo. Wala ka nang babalikan pa, Fred. Steph, may anak tayo. And so? Hindi napigilan ni Stephanie ang mapalatak. Alam mong may anak tayo noon. Alam mong buntis ako noon. Hindi ko itinago sa iyo yon. Pero anong sinabi mo sa akin? Ipalaglag ko yung bata. Ngayon, ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin na may anak tayo. Anak ko lang si Chelsea. Anak namin ni Archie. Hindi mo anak dahil wala ka ng anak. At pwede ba, sabihin mo sa mami mo, natigilan niya na ako? Sa mga nakalipas na buwan, ay palagi na siyang ginugulo ng ina ni Fred. Hindi ito tumitigil na minsan pati sa trabaho niya ay sumisingit pa ito. Tapos mo na kaming isukan ng anak natin. So stay away from us. Dahil kahit anong mangyari, ay hindi ko ipapakilala sa iyo si Chelsea. Wala siyang pamilya ng mga mata pobre. Hindi ba nanditiri kayo sa akin? Dahil sa anak lang ako ng magbubukit at mahirap lang. So let's just continue to separate our ways, Fred. Hindi na mangyayari na babalik pa ako sa iyo. Iniwan niya si Fred na hindi na nakahuma sa lahat ng sinabi niya. Nang dahil sa ina ni Fred at sa minsang pagkakamali niya, ay humarap siya ng sobra-sobrang pamamaya sa paaralan nila. Hinarap niya iyon ng buong tapang at hindi siya sumuko. Matagal-tagal rin bago lumamig ang issue niya sa kanilang paaralan. Pero tiniis iyon lahat ni Stephanie. Sa ngayon, ay masaya na ang buhay niya kasama ang anak at mga magulang. Kasama niya rin si Archie na kanyang kaibigang bakla, ang tumayong ama ni Chelsea mula sa birth certificate hanggang sa tunay na buhay nito. Si Archie na ang kinilalang ama ni Chelsea. Siguro balang araw ay maghihilom rin ang sugat sa puso na ginawa ni Fred at ng pamilya niya. Siguro balang araw ay papayagan niya na rin si Fred na maging ama ni Chelsea. Pero hanggang doon lamang iyon. Hinding-hindi niya natatanggapin pang muli ang isang taong minsan na siyang sinaktan ng lubos. May kasabihan nga, once a cheater, always a cheater. Malawak ang mundo at masaya ang buhay kapag kontento ka sa kung ano ang meron ka. Balang araw ay matatagpuan na rin ni Stephanie ang taong nakatakda para sa kanya.